Paano nga ba natin masasabi na matipid sa gasolina ang isang sasakyan? Nung unang beses ko na pinost itong aking Suzuki APB 2023 model, manual transmission sa market kasi for sale, ang comment na nabasa ko ron is sabi nila malakas daw siya sa gasolina. Well, kahit ako nagulat kasi nga manual transmission ang Suzuki APB na to. Pero ngayon, gagawa ako ng actual fuel consumption test mga bossing dahil bumiyahe ako mula Quezon City hanggang dito sa Nueva Ecija para malaman kung malakas nga ba to sa gasolina. So syempre may mga factors na nakakaapekto sa fuel consumption. Ipapakiliwanag ko muna sa inyo kung anong technical specification itong ating Suzuki APB. Makina niyan is 1.6 liter gasoline engine, manual transmission yan, and then rear wheel drive. Ang ibig sabihin, yung gulong na nasa likod, yan yung pinapaandar ng ating transmission through the differential at diyan nanggagaling yung power para itulak yung sasakyan para umandar. Okay. So, syempre, every fuel consumption test, ito, kailangan nating mag full tank and mag-reset. Ayan. So, tandaan nyo na lang din yung mileage natin. Dati 16,294. Pero, syempre, i-reset pa rin natin yung ating trip. Ayan. Kahit yung trip A na lang ang i-reset natin. Ayan, 0-0 na siya. Okay, trip B, hayaan na natin yan. Okay, 16,294, tapos naka-reset na yung ating trip A. And, ayan, nagpa-full tank na tayo. Malit lang yung error ka natin eh. Mga ano lang naman. 28 liters lang naman. Okay, so tara guys. Biyahe na tayo. Another factor guys na nakaka-apekto sa fuel consumption is syempre yung load or yung total passengers na nakalagay. So syempre ngayon, since pauwi kami ng probinsya, ito pakita ko sa inyo yung aming total passenger. Ayan, marami kami. Ayan. Kung makikita ninyo, we are 6 adults tapos meron kaming kasamang 2 bata. Another factor guys na syempre makaka-apekto sa ating fuel consumption is traffic. So, mahalaga na sa video natin na to makita ninyo kung saan tayo dadaan. So, as of now, syempre since papunta tayo ng norte, tayo Nueva Ecija, expressway muna tayo, pero ano lang, hanggang Balagtas lang, Plaridel lang. Pagdating doon, magbabypass na tayo, tapos city, dadaanan na natin yung buong Bulacan, Nueva Ecija, Gapan, yun, hanggang sa makarating tayo ng Cabanatuan. Okay? So, mamaya, papakita ko sa inyo lahat ng dadaanan natin. Tapos, lahat ng traffic, syempre, papakita rin namin sa inyo. Kasi, syempre, yung traffic is nakaka-affect. rin. Alam, hindi siya nalita. Saan siya malagay iniisip. Kaya, iniisip niya yung nagkakagulo-gulo. Kasi nasa hospital siya, tutubungan. Sabi ko, ano ba siya? Sabi ko, ano pa naman ano. Siyempre, ano siya, sana ako kalabit na kalabit si PJ, Jaira, kasi andong ano, ibinasa RPID ko rito Lapit na tayo. Ayos na pala yung tulay dito Huling daan namin dito, sarado pa to. So ito guys, lumabas na kami ng Balagtas exit. Nasa bypass na. Nasa ano na kami, Plaridel bypass road. Ayan. So dito hindi rin traffic. Mukhang magsisimula ang traffic dun sa ano, sa Bulacan. Sa Bulacan na. Yung Pan-Philippine Maharlika Highway. Ito kasi bypass road pa lang Dito tayo sa dulo ng Plaridel bypass road. Ito na yung ano, yung Pan-Philippine Maharlika Highway. Dun sa kaliwa, yan yung galing ng Baliwag. Yan, Santa Rita, dyan yun. Tapos dito sa pakanan, syempre ito yung papuntang Gapan, Nueva Ecija, Cabanatuan dito. So ito, mas malit na yung kalsada rito. Dun sa ano kanina, sa bypass road, mabilis biyahe natin kasi walang traffic, as in wala. Pero dahil umulan, takbo ko mga 60 to 70 kilometers per hour lang. Sa buong biyahe natin guys, ito na yung kauna-unahang traffic na nadadaanan namin ito. Nandito pa lang kami sa San Ildefonso, Bulacan. Kalalabas pa lang namin ang bypass road. Tapos ang natatakbo pa lang namin, ito, 52 kilometers pa lang. Yung 52 kilometers na yan, yan yung dire-diretso yung biyahe namin. Hindi ko lang alam kung gaano kahaba itong traffic na to. So ito guys, so ito na yung nasa normal driving tayo rito sa may bandang Bulacan. Kaya makikita ninyo,
Hindi ganun kabilis, hindi rin ganun ka-traffic. Normal driving, parang nasa city lang natin. So sa mga magtatanong nga pala bakit dito kami lagi dumadaan, kasi nga syempre since fuel consumption test to, mas realistic kasi kung sa city ka dadaan. So eto, makikita nyo takbo namin 40 kilometers per hour, pero engage natin nasa full level pa rin, nakaka 63 kilometers na tayo na tinatakbo. Oras na? 10. Yan guys, so exactly 10 o'clock nandito na kami sa Nueva Ecija, nakaka 72 kilometers na kami na biyahe. And medyo mabilis-bilis naman. Actually tama lang naman yung biyahe namin, hindi ko naman masasabi ng bagal. Sa tuwing uwi kami ng probinsya, halos ganito naman talaga yung oras ng biyahe namin. Yan, tapos ayan na, dumadalo lang ako, nasa Gapan na tayo. Stop over muna kami mga guys, kasi dalo kami sa sementeryo, dadalawin namin yung lolo at lola namin. Umaya na tayo dumiretso doon. Pero mga ilang kilometers na lang naman, siguro mga 4 kilometers na lang nandun na tayo sa amin. Ito guys, magpapagasolina na kami. Kadarating lang namin dito sa Cabanatuan. Nakaka 103 kilometers na ako. Pero papagasolina na kami para makita na natin yung kasi baka hindi ko na masikaso, marami yung gagawin pagdating dito sa probinsya. Ayan guys, so nakapagpa-full tank na tayo. And pakita ko muna sa inyo yung naging biyahe namin, ha? 103 kilometers. Ayan, eksakto. 103 kilometers. Mamaya ko na ipapakita sa inyo total fuel consumption kasi kailangan ko ng calculator. Nakarating na rin kami rito sa bahay. Ayan. So, 8 o'clock kami umalis. Nakarating kami ng 11:51. So, almost 4 hours na biyahe. Medyo maraming traffic na nadaanan dahil marami pala sementeryo dyan sa Bulacan. Pakita ko na sa inyo yung fuel consumption test natin. Wait lang ha. Liwanagan natin tong calculator ko. So natin, bali 103 kilometers yung tinakbo natin kanina. Then nagpagasolina tayo ng 8.97 liters. So pumapatak ang fuel consumption natin para dito sa ating 2023 Suzuki APV manual transmission 1.6 liter gasoline engine rear wheel drive is 11.48 kilometers. Yan. So nung dinala ko dati dito yung Everest ko, parang nag-average si Everest ng 9 kilometers per liter. Si Everest is 2.2 liter diesel engine 4-wheel drive naman. Si Montero nung nadala ko rito parang almost ganun din, 9 something din. Si Expander mami nung dinala natin dito, 8 something lang, no? Expander na 2019 GLS Sport, 8 something, parang 8.5 kilometers per liter. Pero itong si APB 11.48 kilometers per liter. So hindi ko masasabi kung matipid or malakas sa gasolina, basta sinabi ko na sa inyo yung mga nakaka-affect sa kanyang fuel consumption. Syempre yung size ng makina, this is 1.6 rear wheel drive, manual transmission. Nakita nyo naman yung sakay namin, 6 na adult, 2 bata, tapos yung dinaanan namin. Nag-city kami. Mayroon kaming konting nadaanan na expressway, pero hindi tuloy-tuloy na expressway yon. Okay, so kayo na mag-judge kung matipid sa gasolina o hindi. Basta napakita ko na sa inyo yung kanyang actual fuel consumption.